Mayabong na kagubatan, malawak na ilog, luntiang sakahan, at kabigha-bighaning karagatan. Ilan lamang ito sa mga likas yamang matatagpuan sa probinsya ng Isabela. Subalit, ang kabi-kabilang mga sakuna at nakasisirang gawain ng mga tao ang unti-unting sumisira sa mayamang kalikasan na kapag hindi naagapan ay maaaring humantong sa hahayaan na lang ba natin itong mangyari? Maaari pa nating mabago ang hinaharap. Ang landscape approach ay isa sa mga solusyon upang mapangalagaan at mapagyaman ang mga likas yaman sa Isabela. Ang landscape approach ay ang pamamahala ng kabuuang landscape at mga likas yaman bilang magkakaugnay na sistema. Ito ay kaiba sa tradisyonal na gawain kung saan hiwa-hiwalay ang pamamahala ng iba't ibang land uses gaya ng sakahan, kagubatan, dalampasigan at kailugan. Layunin nitong makapagbigay ng solusyon na parehong kapaki-pakinabang sa tao at kalikasan. Gamit ang perspektibong sosyo-ekolohikal, isinasaalang-alang nito ang pangangailangang panlipunan, pangkabuhayan, at pangkapaligiran. Ang mga mahahalagang sektor sa isang landscape ay nagkakaisa upang matamo ang balanse, paraan ng pagkamit sa mga pangunahing layunin tulad ng produksyon ng pagkain, pangangalaga sa kapaligiran, at pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga lokal na mamamayan. Hep! Bago tayo magpatuloy, ano nga ba ang landscape? Ang landscape ay tumutukoy sa sosyo-ekolohikal na sistema na binubuo ng iba't ibang ekosistema na nakapaloob dito kabilang na ang mga tao. Ang nasasakupan ng isang landscape ay hindi nalilimitahan ng administratibong pangrehiyon o pangdistritong hangganan, bagkus ito ay base sa natural na hangganan tulad ng ilog, pagbabago ng pisikal na forma, climatic conditions, at pananim sa isang lugar. Maaari ding maging basehan ng pisikal na hangganan ang mga sosyo-ekonomikong aspeto. Bilang pagpapatuloy, mayroong 10 pangunahing prinsipyo ang landscape approach ayon kay Sayer et. 2013. Una, ang continual learning and adaptive management. Kailangang flexible at responsive ang pamamahala sa landscape sa pamamagitan ng malayang palitan ng kaalaman base sa resulta o outcome ng implementasyon at mga karanasan sa pamamahala ng bawat ecosystem. Ikalawa, ang common concern entry point. Ang mga solusyon ay dapat nakabase sa shared interests or problems ng bawat stakeholder kahit mayroong pagkakaiba sa kanilang mga pananaw. Ikatlo, multiple scales. Kailangang isaalang-alang ang mga epekto at feedbacks ng landscape management sa iba't ibang level, mula sa lokal hanggang sa pangrehiyon. Ika-4, multifunctionality. Ang landscape ay dapat magkaroon ng iba't ibang layunin tulad ng produksyon sa pagkain, pangangalaga sa biodibersidad, pangkabuhayan, at iba pa upang matuguanan ang mga pangangailangan ng bawat sektor. Dahil dito, kailangan ding ikonsidera ang mga trade-offs at mga benepisyong mula sa isinagawang solusyon. Ikalima, multiple stakeholders. Dapat lahat ng mga mahahalagang stakeholders ay may pantay-pantay na karapatan para masigurado ang mahusay at makataong pamamahala. Ika-6, negotiated and transparent change logic. Ang mga desisyon at usapan ay dapat transparent sa lahat ng stakeholder upang makuha ang tiwala ng bawat miyembro at malinaw ang mga hindi pagkakaunawaan sa bawat isa. Ika-7, clarification of rights and responsibilities. Dapat may malinaw ng panuntunan tungkol sa paggamit ng resources at land use para sa epektibong pamamahala ng landscape. Ika-8, participatory and user-friendly monitoring. Kailangan na ang proseso ng monitoring ay participatory upang marinig ang boses ng mahahalagang stakeholders. Ika-9, resilience. Dapat palakasin ang kakayahan ng buong landscape, ang mga ecosystem at komunidad upang makarecover mula sa mga sakuna at krisis. Ika-10, strengthen stakeholder capacity. Kailangang mabigyan ng sapat na kaalaman at kagamitan upang epektibong makalahok at magampanan ang tungkulin ng bawat stakeholder. Pero, makakatulong nga ba ang landscape approach sa Isabela
lalo sa konteksto ng climate change. Oo naman, malaki ang potensyal ng landscape approach upang masigurado ang maayos na pagsasama-sama ng iba't ibang ekosistema sa kabuuan ng probinsya. Matatamo din nito ang pagsasaayos at pagbibigay prioridad sa mga pangunahing adhikain ng landscape ayon sa napagkasunduan ng mga stakeholders. Dahil dito, matitiyak na matutugunan ang mga pangangailangan para sa produksyon ng pagkain kasabay ng paglago ng ekonomiya nang hindi nakokompromiso ang pagkokonserba sa kalikasan. Halimbawa na dito ang isinasagawang maigting na pagprotekta sa kagubatan ng Northern Sierra Madre Natural Park upang mas mapagbuti ang mga ecosystem services na naibibigay ng kagubatan. Ilan sa mga serbisyong naibibigay ng kagubatan ay ang malinis at sapat na tubig, carbon sequestration, pagkontrol sa baha, pag-iwas sa pagguho ng lupa at paglilinis ng hangin at tubig. Ang lahat ng ito ay mahalaga upang masuportahan ang iba pang mga ecosystems gaya ng agrikultura, pagmimina, pang-industriya, pang-residential at pangisdaan. Malaki rin ang epekto ng landscape approach upang matamo ang resilience sa pamamagitan ng pagsasagawa ng climate adaptation and mitigation gaya ng integrated water management, sustainable agriculture at ecosystem restoration. Gayon din, ang holistic solution ay mas epektibong matutugunan ang mga magkakaugnay na problema gaya ng pagkasira ng kalikasan, kahirapan, kakulangan sa pagkain o food insecurity kaysa sa magkakahiwalay o isolated na aksyon. Paano naman maisasagawa ang landscape approach? Mahalaga na maisagawa ang landscape approach sa pamamagitan ng Community of Practice o COP. Pinagbubuklod ng COP ang mga mahahalagang stakeholders gaya ng mga national and regional government agencies, provincial and local government units ng Isabela, state universities and colleges, kabilang ang Isabela State University, kasama din ang mga kinatawan ng iba't ibang sektor gaya ng mga magsasaka at mangingisda. Ito ay upang sama-samang tugunan ang mga problema tulad ng lumalalang epekto ng climate change at pagpapalaganap ng Climate Information Services o CIS para makamit ang resilient na hinaharap. Dahil sa usapang klima, dapat lahat kasama.